The latest news, national issues, the political scene, and conversations with prominent personalities. All these firsthand at the forefront. Good morning. I am Attorney Karen Jimeno. Metro Manila and 23 other areas in Luzon are under Tropical Cyclone Wind Signal number 2 due to severe Tropical Storm Christine. Let's check out the latest reports from our BNC reporters deployed in different parts of Luzon. The storm signal in the province of Aurora has been lifted. Let's check if indeed the weather has improved there. Francis Falve joins us live from Casiguran. Francis, how's the situation there? Attorney Karen, Friday morning here in Casiguran started with some ray of sunshine. It is a good sign that Christine is already far from the province. After 2 days of dark, cloudy skies, we were greeted by a beautiful sunrise before 6 o'clock this morning. The rains and strong wind have stopped. Floods in the villages have also subsided. Evacuees from affected barangays were also allowed to go back to their houses since last night. According to the Aurora PDRRMO, the towns heavily hit by Christine are Dilasag and Casiguran because they are the closest to the eye of the storm. In the whole province, some 3,892 families or 12,116 individuals evacuated. These are from the municipalities of Dingalan, Baler, Dilasag, Dinaluan, Dipakulaw, San Luis, and Casiguran. Meanwhile, here in Casiguran, life is starting to go back to normal. Attorney Karen? They were great. That's wonderful, Francis. And does the disaster office already have an estimate of damage to crops brought about by Christine? Attorney Karen, the MDRRMO and PDRRMO are still gathering data as to the extent of the agricultural damages, but they are grateful that the residents cooperated and to the report there were no reported casualties in the whole province during the Typhoon Christine. Attorney Karen? Thank you so much, Francis. And reporting from Suwal, Pangasinan is Hannah T. Karen, strong winds and heavy rains have been hitting the coastal areas of Pangasinan all night because of Tropical Storm Christine. As of 5 a.m., a gale warning has been issued up here in Pangasinan. Fishermen and small boats are advised to stay on land, and big ships are also warned about rough seas and high waves. Winds can reach up to 80 kilometers per hour, and the sea is very rough with waves as high as 7 meters. The orange warning level has been raised, meaning there's a chance of flooding and landslides in areas that are prone to these risks. In towns like Suwal and Lingayen, around 700 people have already been evacuated to safer areas. Local authorities are still counting the total number of evacuees. Last night, Karen, power outages hit most areas in Alaminos as the storm's strong winds and rain continued. Some roads like the Alaminos-Lucap Road are already flooded, and a tree has fallen and blocked the part of Labrador-Suwal Road. There are also reports of power interruptions in some areas of Suwal. Karen? Hannah, we can see that it's still raining there. How is the situation? Has it not improved since yesterday? Karen, actually, the situation has improved, but every now and then it would rain and malakas yung hangin dito sa Suwal. Ganun din sa mga karatig bayan nito. No? Hopefully, by this afternoon, mag-improve yung weather. Pero ngayon, mas maganda kumpara kagabi. Karen? Have there been any major incidents so far or any casualties? Karen, so far there are no major incidents or casualties reported by the LGU, and since they're all busy with relief efforts and rescue operations, they have yet to finalize their data. Karen. And how are the rivers in that area? Is there a high tide warning as well?
Yes, Karen, local authorities have warned about high tides due to the storm. As of 5 a.m., 3 rivers in Pangasinan, including Marusay and Balingkagin, are above normal levels. So residents that are living in nearby areas like Calasiao, Mabini, and San Fabian are advised to stay alert and be careful. Back to you, Karen. Thank you so much, Hannah. And those affected by the severe tropical storm are in the tens of thousands over in Batangas. We get updates from one of the evacuation centers there, as Agatha Gregorio reports from the Batangas City Sports Center. Agatha? That's right, Attorney Karen. 22,900 individuals are affected by Christine here in Batangas Province, according to disaster officials. Some areas continue to suffer from power outages, and rescue operations are ongoing due to landslides and flooding in various areas. But here in Batangas City Sports Center, where 125 people are staying, we're no longer seeing rains. These are residents of Barangay Dos, Tres, and Santa Clara. The residents we spoke to say they experienced floods and had to evacuate. A Barangay Santa Clara resident recalled the water was knee-deep where she lived. Like in most evacuation centers, partition tents are provided to each family. Food is also served 3 times a day. This is only one of 222 Batangas evacuation centers that are open for those impacted by severe tropical storm Christine. Signal number 1 is still up here with 325 barangays already affected by Christine. Attorney? And Agatha, are there impassable roads in Batangas? Attorney Karen, we're still checking on the impassable roads, but so far we haven't seen any that are blocked by flooding and landslides. But some areas are affected by certain disasters like this, so we will be going back to you with that update. Thank you so much, Agatha. We've seen the devastation and suffering that severe tropical storm Christine has brought to our kababayans. Those who want to help and donate may contact Tanging Yaman Foundation and Tabang Bicol of Ateneo de Naga Jesuit Communications Group. Any amount will go a long way in helping the thousands who trooped to the evacuation centers. And up next, get to know our next-gen politico when At the Forefront returns after a short break. Welcome back at the Forefront. Actor, model, TV director, and businessman, his Korean features could easily pass off as a K-drama star. Known as the Filipino Oppa, will David Chua join the growing ranks of next-gen politicos in next year's election? Joining us this Friday morning live at the BNC studio is aspirant for Councilor of 2nd District of Manila, David Chua. Good morning, David. Ma'am Atty. Karen, magandang umaga ho. At sana matigil na itong ating mga bagyo, no? Kasi maganda sana ang araw na kasing ganda ninyo, Ma'am Karen, Atty. Karen. And thank you for being here despite the weather. Okay, we'll start off with something light. We'll show you photos in our LED screen and briefly describe to us Yes, what comes ma'am. to your mind. Sige, we'll start. Okay. And well, this, okay, UST. This is where you went to school. Yan po ang aking college. Doon po ako nag-aral ng university. Ng course ko, major in fine arts, in painting. So, And did you finish your school? Because ang dami niyo pong ginagawa. Did you end up earning your degree? hindi, ma'am until second year college. Kasi after nung makuha ko yung trabaho sa ABS-CBN that time, 2008, pag medyo may kita na tayo, napapabayaan na yung pag-aaral. Yung nga sabi ko kanina sa makeup artist natin, dito na 19 years old, sabi ko, nag-aaral ka pa ba? Sabi niya, o daw. Pero sabi ko, tapusin mo kasi nag-stop daw muna siya. Importante yung edukasyon dahil itong trabaho natin ngayon, hindi ito
permanent, temporary lang. So dapat pinaka-importante, meron tayong education. And why did you take fine arts? Artistic ka ba talaga? Do you have a talent for drawing? Mahilig tayo gumuhit, mahilig tayo I paint, nag-sketch ko tayo. So yun ang hilig ko nung bata pa lang. Yun ang aking laruan, pencil at saka paper ang aking gamit na tools nung ako yung naglalaro pa lang. And you were also Mr. UST in 2008. Did that open doors for you? Doon po nagsimula, Atty. Karen, ang aking karera sa ABS-CBN that time. So, nung isa sa mga judges si John Lapus and then Jonas Gafford. So, after nun, meron daw audition ng ABS-CBN that time. So, doon po nag-start ang aking trabaho na pagiging isang sabihin na natin. Character actor. Yes po. Oo. And paano ka na-convince na maging actor? Na-convince? Yes. Siyempre, sa utak natin, pagiging artista, halos lahat naman yata gusto na nung kabataan mo. No? So, pag nakikita mo yung sarili mo sa TV, pag nakikita mo na may konting kumikita ka na, maengganyo ka talaga kahit sino naman siguro, di ba? And magkano yung first na kinita nyo? First, kinita ko 5,000 per day. 5,000? Oh, malaki per day, na yun per back day. then. Okay. Pero 3 times a week. Yung taping Yeah. 3 times a week. Not every day. Ah, yes. So, 3 times a week lang ang taping that time. Oo. Malaki na ba yun for you? College? Yes. Huge amount ng 5,000, 15,000 a week. It's a huge So amount. talagang you will get in makakainganyo nga talaga. Let's look at the next picture. Ang tagal naman. Okay. Ayan. So this That's is your my- brother Manuel. Si Emmanuel, that's my brother. Lifesaver ko yan. Siyempre, I'm an orphan. I don't have a mom. Wala na akong dad. So, How young were you or old were you when you lost your dad? my dad, I haven't seen my dad for ages. Hindi ko siya nakita. Nakita siya once sa buong lifetime ko. So you were raised by a single mom. Single mom. And then my mom passed away 5 years ago. So, naiwan sa akin. May younger brother. So, siya ang tumutulong sa akin sa lahat ng mga pangangailangan ko when it comes to the mga paperworks, pagdating sa mga... hindi mo rin mag-Tagalog to eh, English speaking. Nagpapaturo ko dito mag-English. Ikaw ang nagpapaaral kay Manuel. Hindi naman, na siya eh, college graduate na sa UST also. So, may work na siya, yung call center, graveyard shift. So, alam mo naman, pag call center, kailangan English speaking tayo dyan eh. So, pag may mga tama ba tong grammar ko? Tama ba to? Yan ang tumutulong sa akin sa mga pag nag-spokening dalaro tayo. Okay. So, galing naman. Okay, next picture. This is My Gerald Girl. Anderson and Kim Chu and the cast of My Girl 2008. That's my first series. Yan yung unang audition ko sa ABS-CBN after ko manalo ng Mr. UST. Yan yung unang show na binigay sa akin ng ang My Girl. It's a Pinoy adaptation ng Korean series. So, dyan po nagsimula ang aking career bilang isang actor. And did you see the difference coming from private life ka? Bigla na lang, nung nagkaroon ng My Girl series, did you start to get recognized when you would go out? Medyo, ma'am, siyempre, that time, kaputukan ng, although until now, si Kim and Gerald, although iba ng career nila, hindi na sila love team, nung time na yan, medyo napapansin na tayo kasi siyempre, fresh yung mukha ko, biglang pinasok ako sa TV. So, Chinese looking, Chinese series eh. So, napapansin din tayo ng mga tao, ng mga panahon na yan. Let's look at the next picture. Corina. Ayan, So you directed Corina. Yes, po. Tawag ko dyan si Ate Judith. Oo. And how did your mom become friends with Corina? With Corina. Yes. So, hindi ko rin alam na magkaibigan sila until yung my mom passed. So, sinabi lang nung mom ko sa akin na humingi siya ng guidance kay Ate Corina. So, kung pa pwede niya akong matulungan. Kaya tawag sa kanya, Ate Judith. Why? Why Judith? Diba? Kasi, Ate, Judith ko na, malilate na yung bayad ko. It's Judith. Judith. Bigyan So, naman si Ate Judith siya. Oo, si Ate Judith. Baka pwedeng pumingi naman ng extra pang abono dyan sa mga pangangailangan sa Tondo. Hindi naman personal na pangangailangan para sa Tondo. Kaya yan, lifesaver ko yan si Ate. And you directed Corina in Rated K when she interviewed President Bongbong Marcos. Yes, that was my siguro second or third na directing job sa Rated Corina. Yung How was pawis ko that? nun. How was the president at that time with that interview? Kinabahan ka ba kasi
Presidente na siya by then? Hindi pa. Ah, hindi pa. Tumatakbo pa lang siya na bilang isang presidente. So, naalala ko yung camera ko nung basang-basa ng pawis ng kamay ko, kinakabahan ako. Kasi of course, that's Sir PBBM. Yes. Di ba? Tapos, ang hirap makakuha ng interview sa kanya that time. At ang panahon pa nun, meron siyang isang hinapuntahan na I don't know, debate yata, dahil may schedule kami. And nagkamali ako na i-post ko. So yung mga tao nagtatanong sa akin, bakit kami nagkaroon ng schedule that time, pero may debate si Sir PBBM. So that's my fault. Oh, yung debate niya na hindi in-attendan. Yes. And then they saw him doing an interview with Corina. Yes. Oo. And how is it like working with Corina? Off-cam or on-cam? Both. I She love you, hosts ate. here for Millionaire News Channel. So, I don't know kung yung mga crew dito either intimidated or takot sa kanya. But what is it like working with Corina? Lagi kong sinasabi, si Ate Corina, perfectionist ho yan eh. Diba? Matapang yan pagdating sa trabaho. Hindi ka pwede magkamali. Pero kaya nga naabot yung pagiging Corina Sanchez Rojas niya because sa kanyang abilidad, sa kanyang pagiging perfectionist. So, after naman ng mag-shoot tayo, mag-taping tayo, alam mo, magugulat ka siya pa naghahanda ng pagkain sa mga staff, sa mga crew. Trabaho lang talaga. Huwag nga, minsan naisip na masungit, suplada, hindi ho totoo yan. Ako na ho nagsasabi, trabaho lang. Oh, ikaw ba nasigawan ka na or Madalas. napagalitan? Madalas, okay. So talaga sanay ka na. Perfectionist, Sanay na okay. po ako. Labas-pasok ito, labas mo na lang dyan. Pagkatapos naman doon, alokin ka na kumain. Eh. O, di okay na tayo. Okay, so for our crew here in Billionario, that's a good tip. Okay, next picture. This is your production company. Production company, The Dark Why Carnival. Dark Carnival? Parang horror movie Syempre, naman yung title. mahilig tayo sa horror, ma'am. So, lahat ng horror ng Rated Corina, tayo po nagde-direct niyan. So, why Dark Carnival? DC, David Chua. And for me, the meaning of Dark Horse, di ba? Alam mo naman meaning ng Dark Horse, di ba? Ikaw yung Dark Horse ng isang, kaya Dark Carnival. Carnival for me, entertainment is like a carnival. So may ups and down, parang pwede kang umiyak, pwede kang tumawa. So kaya ginawa ko Dark Carnival, parang Dark Horse. Very well thought of pala yung name. And you, is your first production with Corina, her Halloween special? Yes. Kaya pala. So is that Yes. related then to the title of your Yes. company? Okay. Kami po magkaka-partners niyan, yung brothers niya, si Mickey Sanchez and Milano Sanchez. Tatlo kami nagbuo ng Dark Carnival. And can you give us an idea ano yung mga major projects ng Dark Carnival? Most of the, yun na nga, mga Rated Corina, mga indie films, puro wala pa kaming major na film na ginagawa. Puro mga ano pa lang siya, mga under minute. Hindi siya yung full length. May sitcom daw kayong in the works. Meron, may sitcom kami sa isang station. It's called Goodwill, sa TV series, comedy TV series. So, season 5 na kami. Season 5 Season na. 5 na kami, Goodwill. Okay. And right now, do you plan to continue this even if you enter politics? Yes, ma'am. That's my first love eh. Acting is my first love. So, hindi ko pwedeng iwanan na aking saan ako unang minahal at binahal ko ang aking trabaho. So, itutuloy ko pa rin ang aking pangarap sa buhay. Okay, let's look at the next picture. DDD. Okay, that's my organization. So, binuo ko yan nung 2 years ago. Kaya damayan ang tawag dyan kasi lahat ng mga kadamay o pakikiramay sa aking lungsod, sa aking distrito, 2 ng Maynila, ginagawa ko po para sa akin. Dahil namatay nanay ko, wala akong kadamay that time. So, naisip ako buuin yan para lahat ng mga pangangailangan ng mga taong bayan sa aking distrito, maibigay ko sa lahat ng tulong na aking makakaya ho. And paano niyo po fina-fund itong DDD? So, sa ngayon, personal. Personal funds mo? Personal sa ngayon. And then may mga tao rin naman po na tumutulong sa atin, na may mga tulong na financial na binibigay, tulong na mga bigas yan, o kung ano mang mga in-kinds. Ako po'y tumatanggap para ho sa maibigay natin sa tao, hindi naman po para sa akin. When you put this up, did you already have plans to go into politics eventually? No. Not So at all. talagang more after your mother died? Not at all. Kasi nung yun nga, may mom passed 5 years ago, naisipan ko, what's my mission? And, diba? That time, closure din ng ABS-CBN. That time, pandemic. So what's next? Anong gagawin natin? Nakatingin ka na lang ba? Eh, mga tao mo naghihirap. Yung mga kasama mo, pamilya tawag ko sa kanila sa Tondo. It's my family eh. So,
ano ang gagawin natin? Magtititigan lang, di ba, attorney? Yeah. So, kung ginawa ko na yan para makatulong tayo, hindi dahil sa political aspect, no? Para So lang, para ngayon yan. na may bagyo, even with Typhoon Christine, are you using, yung DDD is helping yung district ninyo? Yes, ma'am. Actually, later after natin dito, pupunta ako sa isang barangay dyan, magbibigay tayo ng pasopas. Dahil mga nag-evacuate sila, sa barangay hall sila nakatira. So, sisilipin ko muna kung anong nangyari sa kanila. Pero at the meantime, magpapakain muna tayo ng mainit na sopas para meron naman silang pangkain. That's wonderful. And last picture. Jack? So, magaling mag-research and team lang. Okay. So, are you dating Jackie Gonzaga? No, nakakaya naman kung ako pa mag-deny, di ba? Pero hindi ko kami nag-date ni Jackie. Kaka-break lang yun, alam ko sa boyfriend niya. So, hinaya ko muna siya mag-enjoy, Jackie. Kung ano mang plans mo sa buhay, support lang kita. Basta, I'm just here, waiting for are you. So, friends, pero friends na hoping that someday you... Hindi, friends muna ako kami para mag-heal muna siya. Mag-heal muna siya. Okay. Oo. Ano po ba ang ideal woman ninyo? Ideal? Yes. Siya? Jackie. Hindi, gusto ko ideal. Hindi mahilig masyado mag-makeup, hindi mabagal gumalaw, mabilis kumilos. Simple lang, yun ang ideal ko. Mahal ang tondo. Yun ang gusto ko. Pag pinakita ko yung tondo, yayakapin niya, mamahalin niya yung mga tao. That's my ideal girl. So you really know, like you love your roots. Yes. Oo. And what do you like about Jackie? Kalog yan eh. Kalog yan kahit anong pakainin mo dyan, kakainin naman niya. Yan ang pinakakalog sa set. Yan yung pinakamaingay din sa set. Yan din pinakamagaling kumanta sa set. Oh. Siya, sintonado. Sintonado? Sintonado na kumanta. Magaling lang sumayaw pero sintonado kumanta si Jackie. Okay. Well, let's go to your political plans. You are already a successful actor, TV Wow, thank director, and you have your own business. Why enter politics? Alam mo ma'am, sa totoo lang, Attorney Karen, hindi ko rin alam paano ako napunta dito. Siguro dito tayo nilagay ng Panginoon na magbigay talaga ng sabihin nating paglilingkod at pagsaserbisyo. Kaya tayo napunta dyan o napunta dito dahil hindi ko rin lubos maisipan na ako'y papasok dito. Kaso nga lang, baka ito yung linya na gusto ng mom ko. Kasi may bago siya mamatay, sinabi niya sa akin, simple lang sinabi niya. Maging simple ka lang at tumulong ka sa nangangailangan. It means a lot for me, di ba? Maging simple ka lang at tumulong ka sa nangangailangan, and then she passed. So, ano ibig sabihin nun? That's why I entered politics. And why being counselor? Why this specific position? Ng counselor muna. Yes, oo. Una-una, ma'am, ang hirap sa barangayan. Pinakamahirap na trabaho for me sa barangay kasi lahat ng problema ng kapitbahay mo, kailangan mong gawin eh. Amoy nga ng sinaing ng kapitbahay mo, amoy mo na pag sa barangay. Yan ang pinakamahirap, yan ang unang sundalong gagawin mo. Ang konsehal, kailangan mo gumawa ng batas, ng ordinansa at resolusyon. So yun po ang aking nais gawin dahil ang plano ko is tourism sa District 2 ng Tondo. Tourism. Tourism, yun po ang aking gustong... A lot of people won't associate Manila or District 2 specifically for tourism. Bakit tourism? That's why, kasi bansag nila sa Tondo, nakakatakot yan, magpupuntahan yan, mga siga-tao dyan. Hindi ko totoo yun. Siguro dati, Attorney Karen, bigla kita ng konting background, 1500s, ang mga Espanyol, lumalaban ho sa Maynila, mga sila Lacandula, taga-Tondo, Lacandula, pinag-aawayan nila yung Fort Santiago. Kaya nabansagan na nakakatakot ang Tondo dahil sa mga Lakan. Yun po yung aming mga ninuno, mga Lacandula. Kaya ho, mga warriors po, ang mga ninuno namin sa Tondo, kaya ho kami sinasabing mga siga. So kaya, yun gusto kong bigyan ng kaalaman. Part of Manila ba is District 2? District 2. Oo, meron ba mga landmarks that we can understand ano ba ang District 2? That's why, kulang pa kami, ma'am. Kulang pa kami sa mga District 1, ang dami. May Ugbo, may Moriones. Sa amin kasi, Gagalangin, Abad Santos, kulang kami sa mga pupuntahan ng mga tao. So kaya yun ang gusto kong trabaho, yun ang gusto kong gawin para mabigyan ng bawat kalsada dyan, na magkaroon ng trademark. Kasi daanan kami, District 2, itong 1. Itong District 2, District 3. District 3 may Chinatown. District 1 may Ugbo. District 4, Saan ang Ubel. Intramuros, Manila? District 5. 5, okay. So I'm trying to visualize. So wala kayong mga Wala tourism kami pa. areas? Wala kami pa. Kasi parang naging daanan lang kami. Parang naging highway lang kami papuntang District 3.
So, kulang kami for me, sa aking opinion, kaya gusto ko pasokin pagiging konsehal, sa pag-promote dahil masyadong maraming mahuhusay na dyan eh. Maraming masarap na pagkain, maraming mga sining, craft. Ang daming talented sa District 2. Kulang lang sa promotion. Kaya po ako gusto maging konsehal para bigyan ng kulay yung mga pangangailangan ng tao. And what kind of ordinance are you envisioning to pass pagka naging councilor ka sa District 2? Yun po, unahin ko muna sa mga kabataan. Dahil ang favorite sport po ng Tondo is basketball. So, pag pumunta tayo ng abroad, makikita natin maraming mga basketball court, dikit-dikit dyan. Sinubukan ko nang papasukin yung ibang sport like paddle, pickleball, tennis. Hindi nila masyado lubos na maintindihan. So, hirap sila tanggapin. So, basketball talaga. So, ang plano ko, magkaroon kami ng isang talagang masasabi mong wala kaming Tondo kung District 1, meron siyang sports complex, kami po wala. So, yun po, meron kami isa lang. Kulang yon para sa mga taong bayan. So plano ko gumawa ng isang malaking sports complex para lahat ng mga kabataan doon maglalaro ng sports na gusto nila. And you're going to run under the group of Mayor Honey Lacuna. Yes. Why did you choose Mayor Honey? Because you also have former Mayor Isko running against her. Yes. Nakita ko kasi ang kanyang potential at pagmamahal sa amin bilang isang siguro pag sinabi mong babae, nahihinaan tayo, diba? Ayoko maging sexist. Sabi mo, babae ka lang, mali ho yun, diba? Ang nagpalaki sa akin, nanay. Wala akong tatay. So, nararamdaman ko kung paano pagmamahal ng isang babae, katulad ni Mayora Honey Lacuna, sa ginagawa niya sa lungsod ng Maynila. Kaya po ako, nakita ko yung sakripisyo niya, nakita ko yung sinseridad niya, kaya po ako sumama sa Partido Asenso Manileño, lalo na kay Mayora Honey Lacuna at kay Vice Mayor Yul Servo Nieto. Did you see any difference nung time na si Isko ang mayor and with now Mayor Honey Lacuna? May pagkakaiba ba yung pagpapatakbo nila? May pagkakaiba. Si former Mayor Isko kasi, very, yung pagpananalita niya, di ba? Very lalaki, macho. Di ba? Si Mayor Honey Lacuna, medyo humanay ng konti. Pero nakakatuwa din man kasi, meron tayong ordinansa sa Maynila na number 9081 City Ordinance. Sa pirmahan na to, dati 500 pesos lang kada buwan ang binibigay sa senior citizen. Next year, 2025, 1,000 pesos na po per senior ang bibigay sa mga senior citizen signed by our Mayor Honey Lacuna na magbibigay na. Quarterly po ang bigayan niyan eh. Binibigay po sa barangay para makatanggap ng mga senior citizen ng 1,000 pesos per month. And do you work, nakatrabaho mo na ba si Mayor Honey Lacuna in some programs? Because you have DDD that helps your district. So naka-interact mo na ba si Mayor Honey? Yes, ma'am. Halos araw-araw ko may nakikita dahil meron tayong Kalinga sa Maynila. So yung kay Linga sa Maynila, meron yan mga programa na medical mission. So may mga libre tayong gamot, check-up binibigay dyan kasama si Mayora at may mga libreng check-up na rin ng mga kung gusto mo magkaroon ng SSS, yung mga kung ano-anong ID. Kompleto yan sa Kailingan ng Maynila. Every week ko ginagawa namin yung bawat barangay, iniikot ko namin. Kasama si Mayora at ang buong grupo ng Asenso Manileño. And there's someone also in politics in Manila. Are you related to Congressman Joel Chua? Hindi ho. Hindi. So, apelido lang. Kapelido ko lang po. Pero kapartido ko siya, District 3, sa Binondo, ako District 2. Wala akong kamag-anak, wala akong kapatid or whatsoever na politiko. Tumayo po ako on my own. And anong partido yung kasama nyo ngayon? You're running under which political party? Asenso Manileño. Asenso Manileño. So it's a local party. Local party. And how do you intend to work with the other districts in terms of uplifting Manila? So you have, malaki yung focus mo sa 2nd District. Of course, you're going to be councilor there. But do you intend to also collaborate with the other districts? Yes, of course, ma'am. Again, ulitin ko, ang akin naman gusto, umasenso ang Maynila. Paano ko gagawin niya sa tourism nga? Dahil kasunod ng tourism, panabigyan mo ng magandang focus ang isang distrito, sunod-sunod na ang trabaho may bibigay niyan eh. So, kaya ang aking gusto, bigyan ng kabuhayan ang mga tao. Dahil doon po ako bilang isang director, yun ang aking ginagawa, magbigay ng kagandahan, mai-promote ko ang isang lungsod o city o probinsya. Yun po, that's my job bilang isang director. Iniikot ko yung buong Maynila. Ba't hindi ko gawin sa lungsod ng Maynila? Iniikot ko sa buong Pilipinas yan, ma'am eh. Doon ako yung nagde-direct. Buong Luzon, Visayas, Mindanao, iniikot ko para mag-promote. So, ba't di ko gawin sa Tondo or sa Maynila?
And ano ang masasabi mo dun sa mainit na labanan ngayon ni Mayor Honey Lacuna and former Mayor Isko Moreno? Alam mo, Mama, pardon my French. Pasensya na po, pasintabi lang sa mga nanonood at sa nakikinig. Alam mo niyo po kasi ang politika, para siyang religion eh. Diba? Porket ho ba, kunyari, kayo ma'am, Katoliko, ako Muslim. Or ako Muslim, kayo Katoliko. Hindi na ho ba tayo magkakasundo? Mali ho yun eh, di ba? Dapat nagkakaisa pa rin tayo dahil hangarin naman natin, umasenso, magkaisa, magmahalan, maging maganda ang lungsod. So, sana tayo magkasundo kahit magkaibang kulay natin, tanggalit ang botohan naman isang araw lang. After niyan, ang gusto natin, unity. So, yun po ang aking masasabi. And are you worried that, for example, if Mayor Isko Moreno wins as mayor, that you won't be able to do your job effectively because you're identified with Mayor Honey Lacuna? Hindi naman siguro kasi, Attorney Karen, pag maganda naman ang inyong ambisyon o tungkulin, o kaya ang vision, di ba? Hindi ka naman siguro pagbabawalan ng kahit sino man nakaupo dyan, di ba? Eh kung talaga naman maganda ang hangarin mo, bakit ka pipigilan? So you're not worried? I'm not whoever worried, wins. opo. And if you get elected as councilor, what will you give up? Acting, directing, or being a businessman? But before you answer that question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Welcome back at the Forefront. David, we were talking about your aspiration to be councilor earlier. So, if you get elected as councilor, what will you give up? Acting, directing, or being a businessman? Being a businessman, definitely, ma'am. Kasi conflict of interest yan eh. So, pagiging artista ko naman o pagiging director ko, pumasok ako sa itong pagiging aspiring councilor. Andiyan na po yung trabaho ko eh. So, wala pong magiging problema dyan. And yun naman po yung aking talagang minamahal na trabaho. So, ang give up ko is yung pagiging negosyante. And you're not worried na yung income mo liliit because ang liit ng sweldo sa government. So, you're not worried that this can also affect your lifestyle or your income? Hindi naman, Ma'am Karen, Attorney Karen, hindi naman tayo maluhong tao. Basta tayo makakatulong sa tao. Makita mong kasiyahan nila eh, kasiyahan ko na rin. Makita mong nung nakakakain sila ng 3 times a day, mayayakap sila. Sapat na yun para sa aking kabuhayan at sa kanilang kabuhayan. And gaano ka kasimple mamuhay? Do you live with your brother and madalas ka bang mag-travel? O yung tinitirahan mo ba, yan pa rin yung bahay na kung saan ka kasama mo yung mommy mo before? Yun pa rin, dun same kung saan po ako pinanganak, dun pa rin ako nakatira. Kasama ko yung kapatid ko. Kami naman, ang sinasabi ko lang naman, basta makain ko yung gusto ko, kung anong gusto kong ulam, okay na tayo doon. Matulog tayo ng may kama, na may higaan, okay na tayo dyan. Hindi tayo na mababasa ng ulan, okay na tayo dyan. Kung ano ibigay ng Panginoon, tatanggapin natin. Hanggang dun po. Yun laging tinuturo sa aking kapatid. So talagang batang tondo ka through and through? Through and through. Hindi ka na lumipat? Hindi na. Kaya may kasabihan tayo, di ba? Ang batang tondo kaya mabuhay kahit sa parte ng mundo. Dahil tayo ay taga-tondo. Napakaganda namang saying yan. And with your political plans, do you see yourself running for a national office in the future or at any point in the future? Hindi ko, Attorney. Ito nga, ayoko. Sa totoo lang po, hindi ko naman plano to. Ayoko na nga sana. Gusto ko nang umalis sa hirap, 'di ba? Lahat ng gusto mong ibigay, hindi mo maibigay dahil tayo nag-iisa lang eh. Wala naman tayong opisina pa. Aspiring pa nga lang tayo eh. Pero ako naman hihinto dahil sila po ang aking lakas, mga taga-tondo. So kung ano yung mga ngayon meron, doon muna tayo mag-focus. Tsaka na yan, wala pa akong plano diyan. Ngayon muna anong pangangailangan ng Maynila, ng tondo, doon muna tayo. Kung anong dapat nating ibigay, anong kulang, anong sobra, anong bawas, doon muna tayo magpo-focus. And who do you admire as a public servant? Sinong role model mo? Si Eddie. Eddie siya. Si Congressman Roland Valeriano. Congressman Roland Valeriano. Di ba last time na... Yes. Kasi nakita ko naman si Sir sa kanyang ginawa. Ang dami nang ginagawa ngayon at mas marami papagawa. Hindi ko to dahil nakarap ako sa camera.
Kaya naman po ako sumama sa Asenso Manileño dahil nakita ko naman talaga kung paano yung mga paglilingkod, pagsisilbi nila. Hindi ko kahalong kaplastikan yan eh. Kumbaga sincere silang tumulong, lalo na si Kong Roland Valeriano, kaya tsaka si Vice Mayor Yul Servo. Kaya po ako napasama sa grupong Asenso Manileño. So would you say that mentor mo si Congressman Roland Valeriano? Yes. Oo. Siya ang tumutulong sa akin na, David, ang politics, dapat maba PC mo dyan. Hindi ka pwedeng pikon. Hindi ka pwedeng dapat habaan mo pa ang pasensya mo. Kasi minsan, sa dami ng hinihingi, sa dami ng mga pangangailangan, hindi mo naman lahat agad mabibigyan yan eh. So minsan ako nasasaktan din dahil hindi ko maibigay yung gusto nila. So sabi niya, pasensya mo, habaan mo, gagawin natin at kaya natin gawin yan. Siya ba ang nag-convince sa'yo to enter into politics? Hindi naman. Talagang it was something that you also realized for yourself. But for you also have a presence on social media because you're an actor, you're a director, you have a lot of followers. Hindi ka ba nababash, well, I don't know because bago ka pa lang sa politics, but nabash ka na ba because of your intention to enter politics? Kung makikita ho ng aking mga nasa social media, in-off ko na yung mga comments. Kasi di maiwasan eh. Wala naman tayong ginawang tama. Pag sa tingin ko tama, sa tingin ng iba mali. Sa tingin ko mali, sa tingin ng iba tama. So kaya po sa akin, kung anong gusto ng nakakarami, doon ho tayo susunod. And hindi ka na lang, ayaw mo na lang pansinin kung merong mga negative. May pinag-aralan naman ho tayo na deadmatology subject. So deadma na yan. Deadmatology. Ngayon ko lang natutunan yun. Okay, that's a good principle to follow, deadmatology. And in terms of pressing problems in Manila, what do you see right now is a pressing problem that you have the ability to address? So, kulang ho talaga sa amin ngayon is yung sa District 2, per se, ma'am, huwag muna tayo sa buong Maynila. Kasi ito pong aking talagang lubos na nakilala ang District 2. Kulang kami sa education. Why? Meron kaming 19 schools, elementary lang hanggang high school. Wala kaming college. So, pagkatapos ng high school, pupunta ng UBA, di kaya ng pamilya, kulang sa budget, paano tayo papasok sa kolehiyo? Di ba? So ngayon, first time ever the history, nagkaroon kami ng UDM, Universidad de Manila Annex. Tinatayo pa lang sa District 1. Although, ang pagawa nun si Kong Valeriano, so libre po ang magiging tuition fee at libre din magkakaroon sila ng monthly allowance pagdating ng 2025 next year, pag natayo na yung 10-story building ho yan. So aking gusto gawin din, dahil kulang nga tayo sa edukasyon pang kolehiyo, ang sunod ko naman doon is yung kabuhayan, which is yung tourism. Kaya ako gusto ko tourism para magkaroon tayo ng mga trabaho sa ating Distrito 2 ng Maynila. Siguro, maybe can you give us an idea lang yung tourism, what kind? Because kung wala kayo masyadong structures na sikat doon, katulad ng yun nga, Intramuros or yung National Museum, how would you get people to visit based on arts and crafts and other talents? Ito ma'am, meron kaming debate lately. Ano pa to, mainit na balita pa. So, meron pong lumapit sa akin na leader ng mga vendors. So, gusto nila sana maibalik yung mga vendors dun sa Divisoria, kahabaan ng Recto, na pinatanggal po dati ng former mayor yan. So, ang sinabi naman nila sa akin, dun sa highway po kasi 3 lanes yan eh, 3 lanes. Ito yung bangketa, maglalagay sila ng isang metro lang para sa kanilang mga vendors na pagtitinda. So sabi ko sa kanya, ilan ba ang mga vendors mo? Sa kabuuan daw, in total, it's 5,000 vendors para isara ulit yung Recto, yung Divisoria. Pero ngayon, 1,500 lang para dun sa kahabaan na yan. So kailangan po natin muna pag-aralan, sabi nila sa akin, sana November to December lang naman para mabigyan ng kabuhayan yung mga vendors. So, ang hirap po mag-decide, pero siyempre, kung anong masasabi, wala po akong karapatan magsalita, nasa mayor na ho namin yan at sa mga konsihal. Pero kung tatanungin ninyo, yun po yung magiging parang tourism yan eh. Pasko naman eh, spirit ng Pasko eh. So, ano ba ang night market, ang meaning ng night market, di ba? Tayo na lang ho mag-debate kung ano ba ang night market, maganda ho ba yan? O ito po ba hindi maganda at problema lang sa trapiko? Well, in other countries, Europe, they have the Christmas markets. And it really opens pag Christmas season na. Exactly. So parang type of tourism din siya in your concept. One of the biggest problems, well, for
usually most of Philippines, and ngayon top of mind siya because of Tropical Storm Christine, is flooding. So, meron ka bang ideas then how to solve that? And is District 2 prone to flooding? Yes, ma'am. Exactly. In fact, nung bagyong Karina, months ago, binaho kami hanggang bewang yung sa akin sa Tayuman Street. Do? So, kahit naman anong deklaraging gawin mo dyan, kung walang proper na kaalaman ang taong bayan sa pagtatapon ng mga kung ano-anong bagay doon sa mga kalsada, wala akong solusyon sa paglinis mo. Lilinisin mo yan, bukas din magiging baharin, ay magiging madumi din. So dapat talaga awareness. Kailangan mo lagi mo paulit-ulit mo sasabihin sa kanila na huwag magtapo ng basura dahil tayo rin ang naapektuhan eh. So it's not just yung infrastructure but also the behavioral solutions. Correct. And now, to get to know you better, we'll give you a category and then you give us your top 3 answers. So, mabilisan lang to. Top 3 answers. Actors you look up to. Actors. Yes. Si John Lloyd Cruz. John Lloyd. Tapos si Piolo Pascual. And Coco Martin. Aba, puro local Wala puro kang local. mga Local tayo. US and ibang countries. Actresses you'd like to work with. Actresses? Ako, doon na si Jackie. Katrabaho na si Talaga Jackie, naman, di ba? Jackie, Si pag Jackie, nakikinig ka. Okay. Shaina Magdayaw. At hopefully, sana payagan tayo, si Atty. Karen Jimeno. Naku, mahina ang acting, walang acting skills. Bakit si Shaina also? Si Shaina kasama ko rin sa programang Goodwill. So nakatrabaho na. Kumbaga, ang gwapo ko naman sabihin, pero love triangle ho kami dyan. Jackie, ako, and si Shaina. Kaya, di ba, medyo, pagmamalaki ho natin na medyo pogi points tayo doon dahil syempre nagaganda ng mga kasama mong katrabaho. Tayo naman, taga-Tondo. So naging close ka to both of them? Close kami. Para kami magkakapatid niyan. Nakakatuwa naman. Sa mga hindi mo pa nakakatrabaho, who would you choose? Na actresses to work with? Ang dami. Pero si Christine Hermosa. Okay. Si Ma'am Christine Hermosa. Ang pangarap ko maging leading lady. Bakit? Kasi siya yung nagpatangkad sa akin nung bata pa ako eh. Talagang crush mo siya before pa. Siya yung noong pa pinapanood ko na siya, sabi ko, ganda-ganda naman ng mukha. No? Para ako uminom ng cucumber drink pag nakikita ko yung mukha niya. Ganong pagka-refreshing ang mukha ni Ma'am Christine Hermosa. Parang sa inyo, ma'am, pag tinitingnan ko kayo, parang napaka-refreshing naman. Oh, thank you so much. Para ang layo ka naman kay Christine Hermosa. Okay, 3 outstanding councilors of Manila, in your opinion? Sa opinion ko, ma'am, bigay ko na lang po sa aking distrito. No? Kasi sa ibang districts, hindi ko naman po kasi silang lubos na masyadong kakilala pa. Unay ko muna si Councilor Dr. J. Buenaventura, tapos si Councilor numero 1 Lim, tapos Councilor Ninong Rod Lacsamana. Pero yung mga sinabi kong ibang natitira, hindi ko naman sinasabing hindi sila outstanding, pero sa aking pananaw, sila po kasi yung talagang batikan na matagal na kong nakaupo dyan at marami nang nagawa. Babagitin ko na rin yung iba, pwede ho ba? Na sige. Si Councilor Roma Robles, tsaka si Councilor Maki Lacson, yung anak niya kasi tatakbong konsehal din, si Mark Lacson, aking kaibigan. Oo. So hopefully ito yung mga makakasama mo if you make it to council. Yes. Yeah. Dream projects as a director? Dream project? Gusto kong dream project na gumawa ng isang horror series, horror film. Horror film dahil yun ang aking paborito simula nung bata pa lang ako. Pag nanonood ako ng mga horror, feeling ko parte na ako ng pelikula na ako yung hinahabol ng mga kung ano mga elemento yan. So sana makagawa tayo ng isang proyekto na tatatak sa taong bayan na pag napanood nila yon, matatakot na rin sila. Di ba may mga palabas dyan na takot ka maligo kasi may humawak sa kamay mo. Takot ka manood ng TV, baka may lumabas sa TV mo. Di ba? May mga ganong characters. So, sana makagawa tayo ng ganong film. Oo. So, 2 more. You have a series sa horror. Ano pa yung dream projects mo? If you choose 2 more. Dalawa pa. So, gusto ko yung documentary. Diba? Tungkol naman sa Maynila. That would be nice. Kung paano nagsimula. Yun nga, gaya ng kwento ko kanina, kung paano yung mga Spaniards nilaban yung mga Lakandula, kung anong history ng Maynila, yun ang gusto ko gawing documentary. So, pangatlo, gusto ko rin gumawa ng mga isang proyekto o isang
programa na magbibigay ng kabuhayan sa kanila. Na kumbaga awareness sa mga taong bayan na ito panoorin ninyo para makarelate kayo kung anong magbibigay ng trabaho para sa inyo. So parang public service show. Yes. Okay. And most memorable experiences in Damayan sa Distrito 2, so in your foundation? Most memorable ko, nagsimula kami, Attorney Karen, 2 years ago. Sa Nung isang pandemic bike. pa, no? Pandemic. Sa Yeah. isang bike. Isang bike lang kami niyan. 10 lang yung naniwala sa akin. At walang naniniwala. Papasok ka sa isang barangay, siyempre kakato ka, papaalam ka, pinagbibigyan naman tayo. Magbibigay tayo ng konting sopas. Ang hirap challenge yun dahil wala nga naniniwala sa akin. Bakit bagong kabata-bata mo pa? So habang sa nanganak, naging 10, naging 100, naging 200, naging 7,000. Ngayon po, 10,000 plus ako members ng DDD. So yun yung 10,000? 10,000 plus. Wow. And counting po ang ating members ng DDD. And lahat ng members na yan, volunteer Volunteers. lang. Hindi kailangan magpasweldo. Wala, and they, wala. Volunteers. Kasi nakikita naman ho nila ang ating mga programa tsaka activity So kaya naengganyo silang sumama sa atin at naniniwala naman ho sila at maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo sa akin. Kaya naman po tayo po'y patuloy na nagbibigay serbisyo para sa ating organisasyon. Okay, so David, we've gotten to know you through this program. In a few words, what can you tell yung mga constituents mo? What can they expect from you that's going to be different para piliin ka nila as councilor? Basta, ito ma'am, gas-gas na ho ito Ang line na to, lagi ko pinapanood ng bata ako. Kay Spider-Man, sabi niya, great power comes with great responsibility. Diba dati pag pinakinggan ko, Spider-Man lang yan. Pero ngayon ho, ang lalim na ho ng ibig sabihin yan. Great power comes with great responsibility. So, responsibilidad ho natin, uunahin natin bago ho tayo magkaroon ng sinasabing kapangyarihan para makatulong sa nakakarami. Okay, thank you so much, David. And good luck with the elections. Thank you, Ma'am Karen, Attorney. At maraming salamat sa lahat po na nandito sa inyo at ako po inimbitahan ninyo ngayong umaga. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood at na nakikinig sa atin. And good luck later sa Pasopa. DDD, sa pasopas ninyo. Kailangan na kailangan yan ngayon after TS Christine. Thank you so much. And actors going into politics are usually typecast as merely riding their popularity to get elected. But for David Chua, he was already into public service with Damayan Distrito 2 before taking a plunge into politics. Next year's elections will determine if he succeeds as a game changer in Manila's local politics. Be timely informed, be insightful of the news. Always stay at the forefront. Join us again on Monday for meaningful conversations that would help you form an objective personal opinion. This is Attorney Karen Jimeno. See you on Monday and keep safe, everyone.